Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the unique gift of every student as they transition into a new school year. Under this new normal, fill each student with fresh enthusiasm and a heart that is excited to learn and grow, and equip them with the ability to persevere through trials. Bless their teachers with wisdom, understanding, and a heart to serve as we embark on the journey of new normal together. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hello everyone, I'm Sir Erald, and this is Creative Writing, your subject orientation. Pero bago ang lahat, hayaan nyo muna ulit na magpakilala ko sa inyo formally as your creative writing teacher. So this creative writing subject ay bago lang sa akin ngayong taon. Idinagdag sa akin ng school to as one of my new subject dito sa senior high school department. Okay, again, I'm Sir LJ E. San Juan. You are familiar with me already since you are already grade 12. So still, I'm your Prefect of Discipline, the SCB coordinator, and proudly teaching those subjects: philosophy, catechism, research, immersion, psychology, and now creative writing. So pauna na lang natin, may nagtanong, Sir, iba yung creative writing ba Tagalog o English? Okay, so baka na-encounter niya na rin kasi yung malikhaing pagsulat. So yung malikhaing pagsulat ay yun yung Tagalog version ng creative writing. Okay, so pero sa second sem, ang hindi ko alam kung sa akin mapupunta yon, pero parang ang katumbas nito sa second sem ay yung creative non-fiction, CNF. Okay, so yun yun. So ito CW, yung sa second sem naman CNF. Okay? So, creative writing. So, isa yan sa nadagdag sa aking resume. Resume ba ang tawag doon? Sa responsibilities ko this school year. Okay? Also, be familiar with my email address. So, yung FB account ko po, matagal na po yan. Walang ibang Errol J. San Juan sa Facebook maliban sa akin since 2010. So, ayun po. Yun. May qualification and credibility to teach creative writing sa inyo. So, parang ang ganda kasi pakinggan creative writing. Tapos knowing Sir Erald, parang matuturo niya ba yan? So, sa mga nakakakilala sa akin sa grade 12, aside from the transferees siguro, no? So, creative writing, parang hindi man mahilig magsulat si Sir Erald. Mahilig siguro siya magpasulat, no? Since puro essay yung ating mga exams and quizzes. So ito po yung qualification ko para medyo maging panatag naman kayo o sa mga ipapagawa ko sa inyo dito sa creative writing. Okay? So like doon sa research, no? So I'm proud na kaya nating i-handle itong creative writing because we have our background sa philosophy. And pag sinabi kasi natin philosophy, yung creative thinking, yung logical thinking, bago natin i-address yung mga bagay, yung pinag-iisipan muna bago natin isulat. Yon. So yun siguro yung may impart natin dito, yung kaya kong i-impart sa inyo as your teacher sa subject na to. And also I am proud of yung dun sa kaliwa, yung sa language, sa baba ng language. Since ang creative writing ay yung paggawa ng tula, pagsulat ng drama, ng mga dialogues, okay, storytelling. So maganda rin na makita nyo na meron ang inyong teacher ay merong background dito sa ganitong klaseng subject. Okay? So yung Latin, dalawang Latin yan. Bakit Latin? Anong merong kinalaman sa dead language na yan? So sa Latin kasi dyan sa Latin 1 and 2, madugo yan kasi dyan talaga tayo nahasa sa paglagay ng mga tamang terminologies. Kasi sa Latin, bigyan ko lang ng onting background. Sa Latin kasi, magkamali ka lang sa conjugation, mali na yung buong sentence mo. Yan, sa fundamental and grammar, yung Latin 1 namin,
So magkamali ka lang diyan ng isang translation, wala, mali na yung buong sentence mo. Okay? So sa Latin to naman, sa grammar and translation, ganun din. Magkamali ka lang actually ng tuldok. Magkamali ka lang ng kuwit doon sa tinatranslate mo, mali na agad. So yung doon sa elementary Spanish, selected writing. So yung mga subject na yun yung humubog, yun yung nag-form sa inyong teacher para maging keen, okay? Para anong tawag natin dito sa Tagalog, mas maging meticuloso sa mga terminologies, okay? Sa mga mabubulaklak na mga pananalita, okay? Dahil yun sa mga subject na yan, okay? And also with the help of philosophy, kaya nating iparating yan, kaya nating lagyan ng sense yung mga pinapagawa sa inyo, no? Because of philosophy and with the background also dito sa mga language subjects na ito. Okay, so ito yung libro na gagamitin natin. So this is the Phoenix, yung publisher niya ay yung Phoenix Publishing House. At yung IE4EC, ang ibig sabihin nun ay Integrated English for Effective Communication, Creative Writing. So yung IE4EC na to, meron yan, may creative writing, may creative non-fiction, merong oral communication. So iba-iba yan. So yung sa atin, creative writing. Okay, so yung grading system, kagaya nung sa iba, so yung performance task, yung written work, kung ano yung nakalagay dun sa learning activities, sa reflection, dun sa inyong module, yun yung i-convert ni sir para maging basis ng inyong performance task at ng inyong mga written works, quizzes, homework, mga ganon. So tingnan nyo na lang yung inyong modules. And sinama na natin dito yung rubrics kasi essay muna ang sisimulan natin, yung essay muna. Okay? Yun. So magkaroon muna tayo ng introduction sa creative writing. Parang alam lang natin kung paano basahin yung creative writing, pero ano ba talagang nilalaman? Ano yung meron dito sa creative writing? So since hindi pa naman ito yung formal lecture ko talaga sa module ninyo, so bigyan ko lang kayo ng overview kung ano yung mga madidiscover natin sa ating sarili, pwede sa ating sarili kapag nag-undergo tayo dito sa creative writing na subject na to. Okay? So creative writing may be fun, but it's not easy. Okay? So isipin nyo na lang, tingnan nyo muna yung mga gumagawa sa video minsan, meron silang mga anong tawag dito? Spoken poetry. Okay? So yung spoken poetry ay nagsisimula din sa creative writing. Creative kasi maganda yung pagkaka-rhyme ng mga words. At sinusulat din muna bago nila tinutula. So ganun din yung sa creative writing. Iniisip muna natin creatively, imaginatively bago natin isulat. Iniisip muna natin yung essence. Iniisip muna natin yung ano ba talagang kahulugan, ano bang gustong iparating ng mga stories na to sa akin. Okay? Or kung tayo, after natin ng creative writing, if gagawa ako ng story, if gagawa ko ng poem, paano ko to gustong iparating sa mga magbabasa, sa mga makikinig sa akin. Okay? So, masaya, nakakatuwa, nakaka-fulfill yung pagdaan sa creative writing. Pero hindi madali. Bakit sir hindi madali? Ibig sabihin mahirap yung subject? Hindi po. Sinasabi natin hindi madali kasi ang pag-imagine, dahil nga ang imagination natin ay walang limit, no? Sinasabi natin, pwede mong mag-imagine, pwede kang mag-dream ng kahit anong bagay, walang limit yan. So dahil wala siyang limit, nagiging mahirap doon, paano ko siya sir i-contextualize? So, paano ko siya ilalagay sa isang sulat? Okay? So yun yung mahirap sa part na ito. So madali lang mag-imagine. Pero pag ilalagay na natin siya sa sulat, ayun, paano ko ba ito sisimulan? Anong rhyme? Anong tema? So doon na tayo nagkakaroon ng problema. Doon kaya nasabi ko na, but it's not easy. Okay? Pero subject per se, hindi naman siguro tayo mahihirapan dito.
Okay? It requires some imagination. So nasabi ko na kanina, a degree of application. Yun na, yung degree of application. Yung sinasabi natin kanina, kaya nating i-imagine. Pero pag sinabi ni sir na, okay, sige, for example, sabihan ko kayo, let's imagine a broken relationship. Di ba? Ang dami nating naiisip na tao, ang dami nating naiisip na bagay, ang dami nating naiisip na kakilala about broken relationship. Ngayon, dahil nag-imagine na kayo, pag sinabi ko sa inyo, okay, sige, gawan nyo ng tula. Okay? Ngayon din, bigyan ko kayo 5 minutes. Gawan nyo ng tula. Gano'ng kahaba? Basta mapuno nyo yung isang yellow paper. Ayun na. So, doon tayo nagkakaroon ng problema. So, madali lang isipin yung broken relationship eh. Pero pag sinabi ko na gawa natin ng tula in 5 minutes, ganito kahaba, yun na. So, doon tayo nagkakaroon sa degree of application, doon tayo nagkakaroon doon natin kailangan lagyan ng great deal of effort. Okay? So yung mga mai-encounter natin na ganon, idagdag ko na rin pala, no? So, sa paggawa natin sa creative writing, pag gumagawa tayo ng mga stories, ng mga poems, isa rin sa struggle natin yung ambience, no? Great deal of effort. Kasi minsan hindi tayo nakakapagsulat ng maayos, hindi tayo nakakapag-imagine ng maayos ng mga isusulat natin kasi hindi maganda yung ating surrounding. Hindi tayo feeling inspired, no? So kaya ako nung ako'y nag-aaral pa, kahit hanggang ngayon naman, kailangan nasa ambience ako ng silence, no? Kailangan yung nandun yung feeling na inspired ako magsulat para maging maganda ang kalalabasan ng aking mga isusulat. For example, pag magsusulat ako ng mga reflections about the gospel, magsusulat ako ng mga reflections about the lessons, so kailangan nandun ako sa time ng araw na pinaka-fresh ang aking isipan, nandun ako sa moment ng buhay ko na dapat maganda yung mood ko, kasi ang hirap gumawa ng isang magandang panunulat, mahirap gumawa ng creative writing kapag hindi maganda yung inyong surrounding. So, isa rin yan sa kailangan lagyan natin ng effort kapag tayo ay nagsusulat. Kailangan maganda yung ambience ng ating kapaligiran. Okay? So, difficulties and challenges, yon. So, isa-isayin natin yung mga difficulties and challenges na may encounter natin sa creative writing kapag nagsusulat na tayo. No? So hindi ko sinasabi na may encounter nyo to agad, kaya nga natin pag-aaralan ang creative writing para itong mga difficulties and challenges na to at least ma-address natin sa subject natin na to, especially sa mga nag-iisip maging teacher, maging playwright, maging manunulat, gagawa ng libro, sa mga magtitisis. So maganda na madaanan natin dito sa subject na to yung mga usual challenges na na-encounter kung gusto natin maging writer. Okay? So, una, anong isusulat? Pag sinabi natin na ano yung isusulat, ano ba yung gusto kong isulat ngayon? For example, baka mamaya nagsulat ka ngayon tungkol sa, dahil may pandemic, ang naisipan mong isulat ay bakasyon. No? Gusto mong gumawa ng travel vlog. No? So, ang hirap nun, kasi may pandemic ngayon, nakakulong ang mga tao. So, paano natin gagawin yung travel vlog, merong pandemic? So, yun, what to write. Kasama yan dun sa iisipin. Next, where to begin? Paano sisimulan? Sisimulan ko ba yung pagsusulat sa gitna? Yung conclusion agad? Meron bang characters? Ilan yung characters? Doon sa story na gagawin ko, sa poem na gagawin ko, para kanino? Kanino naka-address? Papatamaan ko ba ang sarili ko? Papatamaan ko ba yung nanloko sa akin? Yung mga ganong idea. So, yun. San ko sisimulan? Okay, so those are some of the difficulties. Next, what point of view should the story about? Sci-fi, romance, comedy, horror. Yun. So isa pa yan sa gusto nating ma-address sa pagsusulat. Dapat alam natin kung ano yung tema, yung point of view ng ating isusulat. Next, how do you write plays, screenplays, and poems? So meron tayong mga exercises, meron tayong skills and activities meron tayong mga activities na ma-develop yung mga skills ninyo on how to write plays, write screenplays, and to write poems, no? So, dadaanan natin yun sa subject na to. Paano natin yun gagawin? And magagawa natin yun sa
Parang nasa military training. Para matuto kang bumaril at umasinta, kailangan mo mag-training. So sa atin, para matuto kang magsulat, kailangan mo dumaan sa training, sa skills training dito sa subject na to. Okay? So ito pakatandaan din yung challenges, and of course parang ano rin siya, liwanag sa dilim, no? There will be errors, no? Sa mga sinubukan na dati na magsulat pero hindi natuloy kasi parang ang daming mali doon sa sinusulat ninyo, no? There will be errors, weeks of making elementary errors. So anong ibig sabihin niyan? Yung mga grammar, parang sa unang sulat mo parang nagre-rhyme pero nung sunod na binasa mo ulit parang ang pangit na pakinggan. Okay, so yung ibig sabihin natin ng mga elementary errors, no? Meron din mga minsan na pa nagsusulat ka ng tula, yung sa first stanza iba yung topic mo, pagdating sa second stanza iba na pala, pero nung sinusulat mo siya parang sakto yung tema para magkatugma, pero nung binasa mo na siya pangalawa, pangatlo, hindi na, parang ang pangit na pakinggan. Okay, so yun yung example ng mga elementary errors at normal yon sa pagsusulat, no? Pag nagsusulat tayo, nakakailang scratch paper tayo, hindi yung isang sulatan mo perfect na agad yon, hindi. So sa pagsusulat, sa creative writing, marami tayong scratch paper na matatapon or na makakrampol, no? Next question, struggle of finding inspiration in order to start writing. So yon, so congrats sa may mga inspirasyon na. So baka hindi kayo mahirapan na magharap ng inspiration, especially kung romance yan yung relationship nyo ngayon, if you are in love with somebody, or if you are satisfied or embraced with love from your parents or at home. So hindi madaling maghanap ng tema, no? So hindi sa binabash ko yung mga walang love life, no? So pwede nyo naman maging inspiration yung pagkawala pagkawala sa relasyon, no? Pwede nyo maging inspiration yan, no? Mga bitter na mga poems, mga bitter na mga spoken poetry, yan ang masusulat nyo for sure kasi nga bitter kayo. Okay, so pero charot lang yun. So again, kahit naman inspired ka, meron din talagang struggle. Okay, sabi nga natin, yung language, yung writing, yung pagsasalitaan natin, those are limited, no? Pero yung imagination natin, yung creative thinking natin, limited yon. Pero yung creative writing natin, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya tayo nakaka-encounter ng difficulties and challenges na sana sa subject na to ay ma-address natin. Okay. So creative writing help you avoid some common writing pitfalls. Ito na yung binabanggit natin kanina ng mga elementary errors, no? And also sa creative writing will teach you rules, techniques, including challenges and rewards. So ano ibig sabihin nun? Techniques sa pagsusulat. So yung sinasabi ko kanina na mayroong mga skills and activities para ma-develop ang inyong mga skills. So gagawin niyo 'yan para ma-hone, para mahulma ang inyong galing sa mga para malaman ang mga techniques sa pagsusulat. So techniques ako ng techniques, ano bang ibig sabihin nun? Na? So yan, basta sa mga discussions natin mababanggit ko yan sa inyo, including challenges and rewards. So yung mga challenges natin, kasi meron tayo sa libro natin ng mga challenges na dapat nyong masagutan. And after those questions na ma-answer ninyo, or yung mga skills na dapat nyong ma-encounter, after nyong magawa yun, for sure merong rewards yun. Anong rewards, sir? Grade. Hindi po basta grade lang. So maliban sa grade, yung nakatulong din sa inyo na natutunan nyo yung techniques kung paano ma-resolve yung mga difficulties and challenges na yun. Kasi doon sa skills and activities na yun, nagkaroon kayo ng learning doon sa mga techniques sa pagsusulat. Okay, so how to use this book and modules. So like any other modules na na-share ko na sa inyo, so ganun pa rin, learning activities, reflection, tapos yung sa likod ay merong rubric. Okay, so nandyan din yung introduction at learning objective ninyo, kung para saan kung ano yung reason kung bakit yun yung topic natin. Okay,
how to use this book and modules. So the sequence and guided skills, no? May sequence at yung guided skills. Ito na yung kanina ko pang paulit-ulit na sinasabi. So sa learning activities, most probably pag binuklat nyo yung libro nyo, buklatin nyo yung libro, makikita nyo doon, pag in-scan nyo yung mga pages, meron kayong mapapansin doon na closer look, quick to note, can do list, compare and contrast. So yung mga yon, nakapasok yun doon sa module ninyo sa learning activities. So itong mga to, yung closer look, quick note, can do list, compare and contrast. So ito yung mga sinasabi nating sequence and guided skills, no? At kapag na-hone sa inyo, na-develop ninyo kung paano gawin yung mga skills na to sa learning activities, depending dun sa book, kapag bumase kayo dun sa book, sa mga closer look, you can do the reflection question. At yung mga reflection question na yun, from theory to practice at summary notes, those are the application of the skill on real life scenarios. So yun yung reward natin. So meron techniques kayong matututunan sa learning activities, sa closer look, pero pagdating natin doon sa reflection, theory to practice, yun na yung real life application ng mga natutunan niyo. Natutunan niyo yung techniques, now apply those techniques. Parang ganun yung mangyayari sa ating modules. So be familiarized, maging familiar kayo doon sa mga yan, no? Sa closer look hanggang doon sa summary notes. Ayun. So ganun ulit, via email yung sending natin. Okay? So, ipopost ko rin sa mga group chat yung mga dapat nating, yung mga follow-up ko sa inyo, or kung meron kayong mga clarification sa akin, so sa group chat natin yan pag-usapan. And yung offline and recorded discussion, maybe per week, or depende sa hinihingi ng pagkakataon. Hindi naman ako magiging madamot sa pag-share ng knowledge at sa pag-clarify ng inyong mga questions. So, depende na lang yan sa hinihingi ng pagkakataon kung ilang week natin yan gagawin. Okay? So still kagaya ng lahat, so every first and third Monday yung receiving, and second and fourth Friday yung submission. Okay, questions, may mga tanong. The coverage of creative writing, so refer na lang kayo sa table of contents. So kung hindi ako nagkakamali, kung tama ang aking pagkaka-memorize, so magsi-start yan sa pag-analyze ng simpleng story at matatapos yan sa paggawa ng play, ng pag-develop ng dialogue sa isang play. So nandun na rin kasama yung paggawa ng tula, no? Next, is it for the whole year or just one, or just first semester? So yung creative writing po ay sa first semester lang. Yung creative non-fiction ang sa second sem. Okay? Number 3, time allotment for our concerns in this subject. So same thing with other subjects, with other teachers. So follow the schedule. So kung ano yung schedule ng creative writing sa inyong section, yun yung time ko to entertain your questions dun sa GC natin, dun sa oras na yun at sa araw na yun. Okay? 4, medium or language that will be used, Filipino or English. So magmamatter pa ba yun? So kapag nagdi-discussion tayo, ako pa nagsasalita sa inyo, so malamang sa malamang magtatagalog talaga ako, no? Hindi ko sinasabing syempre sir, nahihirapan ka mag-English. Syempre lahat naman tayo nahihirapan sa English. Pero para mas magkaintindihan tayo na maayos, no? Daanin na lang natin sa Tagalog or sa Filipino language ang ating pag-uusap, no? Pero yung ating mga gagawin, yung mga stories na yun, those are in English language. Yung mga gagawan kayo ng poem, gagawa kayo ng stories, those are in English. Okay, next, what are your strategies to make us learn in this subject? No face-to-face. Okay, so mas magiging maganda nga to kasi you can make full use of the internet, no? Para ma-inspire kayo, para makapag-download kayo ng mga sounds to inspire you sa pagsusulat, sa paggawa ng mga tula, no? Or ng mga stories. So yun, yung strategies ko, so ganun, I will impart knowledge at kayo, bahala kayo kung paano, titingnan natin kung paano tayo magkakatulungan para ma-develop. Since nandito kayo sa strand na to, sa gas or sa YUMS, since nandiyan kayo sa strand na ito, dito nyo sa subject na ito makikita, marirealize kung talagang ano yung gusto ninyo or kung para saan talaga kung anong course ang kukunin nyo sa college. Kasi of course pag nasa YUMS ka, you're in
in public relations na work. So, communication, so creative writing, kailangan yan. No? And number 6, are you going to make use of Zoom, Messenger Room, or Google Meet? So, hindi po. Hindi muna. Hindi sa ngayon. So, may possibility na gumamit ako niyan, pero hindi ko pa nakikita na yung possibility na yan ngayon kasi sa problema natin sa signal dito, Globe Smart, please naman, no? So, sayang yung tax namin. So, mabibisit lang tayo lahat sa signal, mabibisit lang tayo lahat sa pag-loading. So, after every discussion, kunyari nagdi-discuss ako ng ganito, may questions kayo, isulat nyo agad. Tapos yung nasulat nyo, i-PM nyo sa akin or i-post nyo dun sa GC natin ng creative writing sa inyong strand. And isasagutin ko yun sa sunod na discussion, sa lesson na i-release ko or sa next lesson na i-upload ko. Sasagutin ko yung mga questions na yun kung meron kayong gustong i-clarify. Para nang sa gayon, hindi tayo lahat ma-stress sa internet. Okay? So, yon ang ating subject orientation dito sa creative writing ng grade 12. At meron pa akong next na lesson na i-upload regarding na sa inyong module 1. So, yun lamang po at maraming salamat.